Yan. Motovlog sa tabi-tabi, di ba? Ayun, kano sana ako, mamamaki sana ako. Hi, Aisu here. So ngayong araw, yung mga clips na nirecord ko, me and Gio collab, like parang collaborating rin, like ideas lang kung paano mag photoshoot ng motorcycle or like motorcycle rider. He has his new Pentax. I forgot kung ano yung model, pero apparently parang medyo rare siya, medyo rare find siya, tulad na sinabi niya sa video. Rear camera, Pentax Q7. Collab siya with alam mo yung Ricoh GR3? Ito yung collab unit nila. Cool. Ayun. And then meron siyang fish eye tsaka kit lens, and apparently ang galing ni Gio gumamit ng camera na meron siya. Yeah, so nagpunta kaming Escolta. It was my first time rin na pumunta sa Escolta. Like, okay, sige, as a Bulakenyo na nagtatrabaho dito sa Maynila, hindi pa ako masyado nakakagala. So, don't judge me kung hindi ko alam yung mga lugar. Okay? Pero nagpunta kami sa Binondo Bridge, which is very nice kasi dun sa clip, yung timing nung pagdating namin. Kasi dumating kami, tsaka talaga nagbukas yung ilaw. So, nice. And medyo nag-clear up. Like, konting-konti lang naman, pero enough to see yung sunlight or yung sunset. So, ayun, we took advantage yung time na meron kami doon. And nakakatawa kasi nagkaroon ako nakakita ako ng Reddit post last month ata or last few months na nag-video siya, like nag-DJI test, like cam test siya, tsaka sound. Like, alam mo yun, like ASMR, motor riding sa gabi. Nag-check ako, bawal palang tumambay sa Binondo Bridge. Pero at that time, nung time na nagpunta kami sa Binondo Bridge, anong nangyari? May mga nakatambay na. So, yung iba nagsiset up, mga vendor. So, anong nangyari? Tinik na namin yung chance na, oh, Gio, let's do this na. So, ayun nga si Gio, he's my friend. Way back pa. So to document, si Gio, more than, I think 13 years na tayo magkaibigan eh. 2012? 2012 specifically. And then, Minecraft stuff lang. Tapos yun, parang nag-drift off lang ng konti. Hindi naman siya nag-drift off, parang nag-offline lang. Offline lang. Pero, Kasi nga po, isider sira yung PC niya, sa akin naman sira. So, Yes. parang ilang taon din bago nagkaroon pareho ng PC. So, nag-play kami ng Minecraft and dun ko siya nakilala. And the rest of, like, yung circle namin ng gaming friends. Yeah, dun nag-start na nanonood ako ng mga YouTubers, ng mga big YouTubers like PewDiePie. Kasi since si PewDiePie yung isa siya sa mga nag-start talaga mag-mainstream nung gaming commentary. So, being 13 years old or 14 years old back then, very inspired ako. Like, I want to be like him. So, nagsa-start na rin akong mag-record ng games ko kahit na below 20 FPS. So, ayun, wala pa akong equipment nun. Wala pa akong anything. Nung naglalaro-laro na ako, na-meet ko sila. Tapos nagkaroon rin ako ng laptop. So doon nag-start rin na mag-video pa ako and then to create ng thumbnails, to edit my own videos. And then, ayun, doon siguro ako nagkaroon ng konting touch. Like sabi natin sa creative side ng mundo ko. So, ayun, natuto ko mag-Photoshop, natuto kong video editing rin. Ako nag-ayos ng clips ko, of course, then thumbnail. Then yeah, doon lang siya umiikot. Pero at that time, parang yung creativity ko is parang, I just wanted to be like PewDiePie, I just want to be like this and that. And then parang wala siyang self-identity, which is very normal kung nagsisimula ka pa lang, di ba? Ayun, nag-start talaga ako na parang nagka-copy lang ako ng ibang content creators, mga big content creators or YouTubers nga, di ba? Na nag-gaming commentary like PewDiePie. Na-stop lang rin ako kasi nasira yung laptop ko. Which is very sad, nabasa siya. Nagpatuloy, nakabili ulit ng PC. Then, hindi naman na ako nag-gaming commentary na since parang medyo years na rin yung pagitan since nung nasira yung laptop ko and nagkaroon ako ng bagong computer. It was pandemic rin. And I was bored, so nag-start kinontinue ko pa rin yung photoshop. So doon rin siguro nag-start yung
commission era ko and yung pixel art era ko. So, magawa ko ng pixel art and then dun nag-start yung creativity ko rin. And si Gio, at that time, hindi ko masyado siya nakakausap. Pero, hindi siya constant. Pero we're like, nag-check namin yung isa't isa from time to time. Medyo konti lang yung nagiging exposure namin sa isa't isa, like sa creative side ng selves namin. So wala akong idea. And then ngayon, nakikita ko na rin sa sarili ko na kakaroon na ako ng equipments, including this, the mic, so I can make good quality videos na talaga. So parang nag-collab na rin kami Gio kasi meron siyang bagong camera. I have my own new camera rin, which is this action cam. We were so hyped. Tapos nag-set kami ng konting collaboration. Nabanggit ko rin dun sa video sa McDonald's na working class na kami. Nasa working class na kami. So, kaya namin afford. Yung pinangarap namin dati. Hell yeah. Nakabili na rin ng gaming PC na Nakabili na. kaya lahat la rin. Pero ako hindi pa naman. But, first time ko nag-GPU. Corporate slaves. Ang nakakatuwa doon, we're on both sides ng creative department. Since lately, medyo nawawalan rin ako ng inspiration in terms sa design or sa skills ko. Itong collaboration namin dito, pero more like hanging out lang. Sobrang nakatulong sa akin. Like pag uwi namin, nagpakita siya sa akin ng mga na-take niyang pictures nung nag-photoshoot kami sa Escolta tsaka sa Binondo Bridge. And sobrang gaganda nung talaga. And at the same time, nakita ko yung creative process niya rin sa ginagawa niyang parang frame na, like isang photo na naka-frame ng maayos para yung sequence niya sa Instagram. Alam mo yun? Sana nagigets niyo sinasabi ko. Pero yung pinakita niya sa akin, and then ko rin nakita yung sarili ko na I think dapat i-push ko rin yung sarili ko kasi been a while since nag-edit lang rin ako. Nagsisettle ako dun sa kung anong skills yung meron ako sa ngayon at kung ano yung knowledge lang na meron ako. Very inspiring and very great yung naging session namin. So, ang saya. Can't wait to show yung some of the clips and some of the photos na tinik ni Gio. Yun yung naturo sa akin itong meet namin ni Gio. Sobrang fuel up ako. Sobrang nabuhayan ako talaga like to create more and not just create, siguro to create something na unique, may self-identity. And yeah, can't believe na nag-YouTube ako ulit. Ay lang. So, sino gusto magpa-graphic design dyan, kontakin nyo na lang ako. Bigay ko sa inyo Viber number, patanong nyo na lang kay Ice. Kailangan ko pera, I need money. Kaya kailangan namin ng pera. Siguro sharing ideas lang dito sa magiging future plans ko sa YouTube channel ko. I think yung niche nito is to do motovlogging. Tapos collaborating with other people, meeting new people, community. Hoping to share like different perspective, different experiences through this channel. And gusto ko rin talaga meron documentation yung buhay ko. So this is a good platform or media to do that. So I'm hoping to share more quality videos, and yeah, I think ito yung start. Hopefully it's a good start. So yeah, thank you for watching. Yeah, subscribe please.